Ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Affidavit na binasa mo dito, medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung... Ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Ay, ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka. Kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na pong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, gusto ko lang maliwanagan kasi nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. To really come up with the ano po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang regional. Interject, Mr. Chair. Kaya po pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya, nakukurap po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon, hindi man magkakaugnay. Walang impact eh. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito,
Yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160, masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, the chair recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No, maglalagay po kami, Senator Ping, ano? Halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po, pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo, dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator Toby Chanco is recognized. Congressman, sorry. Sir, no, I just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer, no? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa Nabotas. Kung sino yung next in rank, yun lang po ang napropromote. I have never requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung napropromote. Can you confirm, Yusek? Yes po, Mr. Chair. Actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay rose from the ranks din doon sa district at nung po naging ADI yun, nung inirekomenda po namin sa kanya, sabi niya, kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah, point well taken. Hindi, yung ito lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung isa sa mga ginawang intervention ni Sec Bonoan, dahil nag-stricto na sila eh. Yan po, yung date po niyan is April, pakibaba lang po. April 23, 2025. So humingi na siya ng signed municipal city mayor or provincial governor duly authorized through a sanggunian resolution, verified endorsement by the concerned DPWH implementing agency, either district engineer, regional district engineer, o UPMO. So nag-stricto na po sila nung nalaman po yan. Tapos, I have one district here that I will make as a sample, yung lacking documents, no? Isa, project concept paper, may nakasulat POW, DUPA, ROA certification, straight line diagram, other agency endorsement, MDC, CDC, PDC, RDC, yan po yung mga lacking documents, ECC, CNC application, POW, DUPA, geotechnical boring results or geotechnical investigation certificate, proof of ownership. Yun, yan po. So, ibig sabihin, Senator Bam, after ma-clear na mukhang legit yung request muna ang legit, no? I-vinevet pa mabuti ng DPWH kung legit yung project. Tapos, pag hindi po legit, yan po yung mga comments na lalabas na lacking documents. So, hindi po ibig sabihin na dahil mukhang legit yung request, legit ka agad yung project. So, madami pong ganyan na malalaman na legit yung request, pero hindi pa rin nare-release because kulang yung documents. Yun po, Your Honor. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you. Back to Senator Bram. 2 questions, no? So, unang-una, Sir, Yusek Bernardo. Before Congressman Toby leaves, maybe we can be allowed to just raise some questions. All right. But up to yes, just one quick question because Congressman Toby mentioned that he was asked by the president to get the list of proponents from the House. Yes po. Because ito naman medyo nice kong matanong dahil sinabi ni Yusek Bernardos as number 23 ng una niyang salaysay. Sometime in 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly from the Office of the Executive Secretary. So, bakit Executive Secretary unprogrammed? I mean, I assume that's Malacanang. And sino itong Yusek Olaivar? Would you be able to explain? Or perhaps, with the permission of Senator Aquino.
Hindi ko po kilala si Yusek ano pong first name? Olivar, Trigive. Trigive? Hindi, Yusek, ang kilala ko pong... Tatlong give? Hindi, ang kilala ko pong Yusek Trigive is not from Malacanang. DepEd po yan. Yes. Number two, hindi ko po alam yung 2024 because ang instruction sa akin, hingin lang yung 2025 na insertions. So wala po akong alam tungkol doon sa 2024. Oh, So just- ang alam ko lang po okay. is yung 2025 na insertions. Yun lang po alam ko. Okay, so, well, therefore siguro later on, pwedeng i-clarify no, bakit galing sa executive secretary at pinag-uusapan yung unprogrammed na mukhang kung executive secretary talaga ito, edi alam nung Office of the President, executive secretary, na mayroong unprogrammed appropriations at hiniling daw yung proyekto. So maybe we'll have that clarified later when it's Thank you, Senator Pangilinan. Senator Bam. You may clarify, the witness may choose to clarify now. Mr. Chair, unang-una po ay hindi po ako nakausap ng Executive Secretary. Wala po akong, hindi ko po, nabanggit lang po ni Trigive na minsan na sa Office of the Executive Secretary pero hindi ko na po na-follow through at wala po akong personal interaction sa Office of the Secretary, Mr. Chair. Okay, thank you. President, let us have him invited, Mr. Trigive Olivar, for the next hearing. Thank you. Noted. Okay, Yusek, ito yung mga tanong ko, no? So, itong mga proyekto, mahahanap ba to online? Kasi yung pinag-usapan niyo pong solusyon, yung pagbuwag ng DEO going regional, yung isa pong nakikita namin, yung full disclosure, no? At ma-digitize lahat ng mga proyekto para transparent po siya. Ngayon po, kung pupunta ako sa DPWH, anong makikita kong mga proyektong naka-publish? Meron ba? Alam ko yung line item kasi, naka-publish yung GAA natin, di ba? So that can be found online. Pero yung laman niya, kung kaninong napunta yung kontrata, yung materyales, lahat yan, is that available online? Is that transparent po? I'm not very kwan po dun sa detalye. Basta ang alam ko po sa PCMA, kompleto halos po siya, including the project engineers, the items of work, yung ganun po mga datos. However, doon po sa mga pictures po at coordinates ng projects, it's in conjunction with the Survey 123. Parang kapatid po nung PCMA yung Survey 123 where the districts or the project engineers encode yung pong mga coordinates po ng proyekto. So, ito po hindi po hindi po ito naka-online, yung Survey 123. Ang alam ko po, yung PCMA po, yan po yung datos na naka-online, pero ito pong Survey 123, hindi po siya makikita. Okay. Doon po sa sistema. So one reform could be, kailangan yung progress report ilagay rin siya online kasama nung project description. Pati po pictures, saka po Oo. doon sa Survey 123, it must be matching and the availability of the pictures must be likewise present doon po sa online Portal. online question. Oo, Po. kasi si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, pinalabas niya yung mga progress report, wala namang progress. In fact, parehong picture yung ginagamit ng start tsaka ng 40% tsaka 70%. Tama ba, Senator Lacson? No? Parang pare-parehas lang. That's correct. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan First District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din, at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita nyo po, ang pagkakaalam ko, doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects. Although, there were substandards. Correction, Yusek.
Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but sa akin pong report na nakuha dun sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa nyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talagang existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's let's say mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po kung talaga po makikitang gano'n ay wala naman po akong magagawa, pero kanila po ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects, to come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakita nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank yun you. po yung Mr. Chair. Back to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo, opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bunoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakuntsaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga, kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say, alam ko, 20,000 proyekto.